اسمع ماجد اذا نسيت حاجه جوا الصدر يصير والله يصير هنا هو هنا في محطه Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng mga kapatiran sa naabot ng aming mga busis sa oras na ito. At tutungon tayo sa ilan ng mga katanungan na ipinadala dito sa aming himpilan. Sabi niya, Assalamualaikum Sheikh. Okay. Bro, pwede ko ba kuning o gawing duwaya ang pinsan ng aking asawa? So, paalala, ito ay usaping duwaya. Ang hindi papayag, pumayag na kayo, maawa kayo. Okay? Sige, ito, ibibalik natin yung microphone sa ating ano. Ano yan, pakiulit? Sheikh. Bro, nagsalam siya. Assalamualaikum, Sheikh. Bro, pwede ko ba kuning o gawing duwaya ang pinsan ng aking asawa? May magpinsan. O magpinsan. Okay, so ibig sabihin, magiging asawa niya, magpinsan. Ano pa bayad yan? Ito yung ano, ito yung sinabi ng ano na kinalulugdan ng mga kalalakihan, ngunit kinasuklaman ng ilan na mga kababaihan. Ilan talaga? Yung karamihan? Karamihan na lang. May iba pa nga, di ba, na kahit sabihin nila na kahit na impyerno ako, Billah. basta wag lang papayag na magduwaya. Pero mayroong nagsabi sa akin na pwede kang magdagdag ng anak, wag lang magdagdag ng asawa. Di pa, pag hindi na makaanak, paano Yun lang. idagdagan? Yun lang. Okay. So regarding doon sa katanungan, pwede. Mashallah. Pwede. Kasi ang ipinagbabawal lang naman yung pagsabayin mo yung magkapatid. Wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf. Nakalagay sa had-aya yan. Yung pag-isahin mo yung dalawang magkapatid na babae para maging asawa mo. Maliban lamang sa mga naunang ginawa ninyo bago pa dumating ang Sharia. Sabihin, bago pa dumating ang batas na ito. Yung panahon ng Jahiliyyah kasi, uso din dati na magkapatid na asawa. Kaya pinabulaanan at inabrogate ng Quran. Kaya illa makad salaf. Maliban lamang sa mga nagawa nyo nung una na wala kayong pagkasalanan dahil hindi pa naman dumating ang Sharia noon. Pero ngayon, wala nang excuse na sa atin ang Sharia. Kaya naman, kung sino mang nag-combine yung magkapatid, bawal yun. Kailangan mamili ka sa kanila kung sino yung i-kick out mo sa bahay ni kuya, kung sino pananatilihin mo. Okay. At the same time, nakalagay din sa haya, yung pagsabayin mo yung magtiyahin. Pagsabay niyang magtiyahin. Oo, asawahin mo yung asawa. Alam mo, asawa mo, tapos asawahin mo yung kanyang tiya. Tiyan niya. Tiya, yung kanyang auntie. Pwede yun. Di pwede yun. Pwede yun. Di Nakalagay pwede. sa hadith. Nanay niya na yan eh. Okay. So, hindi pwede yun. Okay? Hindi pwede yan. So, maliban pa dito pwede. So, ibig sabihin, pwedeng pagsabayin mo yung magpinsan. Total, hunter ka naman na magpinsan. Pagsabayin mo. Banatan mo. Baka banatan pa ng iba. Pagsabayin mo. So, walang problema niyan. Okay? Pero speaking of duwaya, mashallah, meron tayong brother na kakilala. Kilala ko mismo personal taga Jizan. Yung kanyang masawa, magkaibigan naman. Magkaibigan. Talagang itong, bago pa siya inasawa ng brother na ito, itong dalawang magkaibigan, kaibigan na talaga sila. Close, very close friend talaga. So, nakwento sa akin na sabi nung isa sa kanila, yung unang asawa, sabi niya, bago pa sila naging asawa ng brother, sabi niya, what if no, kapag yung asawa ko ay asawa mo din? Yung sabi niya, walang problema, magkaibigan naman tayo. Kilig naman. Sabi niya, walang problema. Pag nangyari yun, tatanggapin natin. Nangyari nga yun. Mashallah. Tinugunan, no? Tinugunan. So, naging asawa ng, yung brother na yun na dai. Siguro, sa kanilang pabiro, Sheikh, naging mustajab. Yung pabirong mga salita, naging mustajab yun, no? Dahil sa hangarin na ikakabuti para sa isang lalaki. Kaya nga, minsan pala, no, yung biro nagiging mustajab. Baka naman may magbiro dyan. Kaya, sabi nga nila, intabihu fi kalam, o fa inna kalam nas dua. Totoo yan. Sabi ng mga mag-ingat sa mga salita kasi ang salita ay kaslahatin to ay isang dua.
Mashallah. Isang ano, di ba? Take note ha, hintabiyo. So, yun, minsan yung mga biro ay naging totoo. Di ba sabi nga nila, dating minors ko, ngayon, Oh. minors ko dati, Ngayon, minors ka din. wifey ko na ngayon. Mga ganun, di ba? Oh. So yun mga kapatid. So marami actually, marami. Pero on the contrary, mas marami ang kwento ng talagang kasalungat doon sa magkaibigan. Marami ang winasak na kaibigan dahil sa pag-asawa ng duwaya. Subhanallah. Opposite. No, opposite. Subhanallah. Paano talaga yan? Nasa tawfik ng Allah yan eh. Meron pa nga mga sabi-sabi na, Depende sa intention. meron mga sabi-sabi na, Maruming hangarin, di ba? bakit Ajis. mag-aagawan? Oh. Bakit mag-aagawan? Pwede naman pagsaluhan. Ha? Oh, di ba? Ano yun? Bakit Pagkain. bakit naman mag-aagawan? Pwede naman pagsasaluhan. Share your blessings. Share your blessing. Ano share? Share. Okay. Blessings ba yun o ano? Jazakallahu khair. So, Alhamdulillah. meron kayong natutunan inshallah mga kapatid, no? Sa konting tanong ng kapatid natin. Pero mahalaga yun na dapat malaman. Kasi may mga nag-aakala na, kasi sa atin kasi, iba kasi yung norm natin eh. 'Di ba? Yung sa atin nga, yung pagkakilala, hindi pwedeng asawahin yung pinsan. Alam mo, pinsan ng lalaki, hindi mo siya pwedeng mag-asawahin. Kasi nga, yun yung kaalamang kinalakihan nila. Oo. Na which is hindi naman ituturo ng Islam. Dahil sa ito yung turo ng society, ito yung practice Ninuno. ng community, mga ninuno. Di ba sa atin po minsan? Hindi Pagwas pwede. sa magpinsan na parang sa amin parang kina-curse. Oh, hindi pwede. Sa amin. Sa Christian din, gayon din. No? Hindi pwede yung magpinsan. Sa amin mayroong word na sumbang. Oh, word na sumbang. Oh, parang curse ba? Para siyang sinumpa. Tapos, Di ba yung parang pag magpisan kayo, parang pag nagkaanak, parang merong Magiging magiging distorted yung special ano, child, yung oo. magkakaroon na Ganun na sa amin. di maganda yung Kahit sa pamilya namin, hindi siya inaano talaga. hindi maganda yung timpla. Hindi maganda yung Request na tempo. sagutin natin ng ganong Hindi mo kayang i-attempt na Oo. titikman, kakainin mo yung pinsan mo. pagkain makainit. Ano at saka sasagutin natin yung notion na yan. Yung notion na yan malayo sa katotohanan. Kasi kung yan ang pagbabase na magkakaroon ng distorted child o sabi natin kumbaga alien, parang alien na mga anak, ang mga Arabo. Puro nasara sila mga alien yung mga Arabo. Puro siguro dito distorted yung mga anak ng mga Arabo. Di ba? So ito'y walang kasabi, baseless, walang basihan, no? Walang tinatawag na katotohanan. Scientifically, hindi siya ay napawala siyang patunay sa even the scientific speaking, no, walang issue, walang ganung ano. Mari pa tinabihan ng gin. Hindi nagtuwa. So yun po mga kapatid. So kaya walang problema na asawahin nyo yung pinsan ninyo, walang problema kahit first degree, second degree, walang problema sa Islam yan, no? At the same time, pwedeng pagsabayin yung magpinsan, wala rin problema, inshallah. Isang kasalan. Isang kasalan. Wag lang yung magkapatid at saka yung magtsahin. Meron pa nga another issue dito yung paano pag halimbawa, yun nga, yung isang kasal, tatlong asawa mo, pinasabay mo sa kasal. Ano yung parang, Diba, apat na kasal mo, apat yung asawa mo, sinabay yung kasal. ano yung parang, Paano na siya, walang problema. Sa bagay na yun. alhamdulillah. Kaya ng lalaki yon? Ayan, nasa lalaki na yan, huwag mo nang pagbumahin yun. Habat yun eh. Baka in-upload na sa video. Kaya mo. Gabang ka na doon. Kawawa yung mga habat. Pag, Sagwala. nasa kakayahan naman ng lalaki yan eh. At saka nasa schedule yan. Time management. Time management. Paano kung saan yung apat na babae? Hindi mo pwedeng pagsabag pagdating sa higaan, hindi mo pwedeng pagsabihin yung apat. Mamno. Bawal yun. Paano gagawin doon? Nakadukol, yasha. Mamno, bawal yun. May schedule siya. Propeta Salam, may schedule siya. Pagkatapos sa isa naman, okay? Hindi pwede na, hali kayong apat, hali kayong dalawa, hindi pwede yun. Nandyan, unang-una is, talaga yan, I mean, yung gira ng babae, nandyan. Hindi naman yan bold show eh. Kahit nga may hayop pusa dyan sa tabi. Hindi pwede. So, mayroong schedule yan. Pagkatapos sa isa, doon naman sa... Ang Propeta Salam yun ang ginawa niya.
Okay, ay, Muna lang muna, mamnuan po Ah. yun. at yung pampalakas sa propesyalam, yung wudu. Wudu. After ng isa, Wudu. nag-wudu siya. Yun ang pampalakas niya. Masyaallah, tabarakallah. Wudu. Hindi ka na mag-gusol. Wudu. Wudu lang muna. Kasi ang paggusul ka, ano ang dyan, pasmado ang ano niyan, labas niyan. Masasara na kasi yun. At huwag kalimutan, uminom ng tubig. Delikado ang dehydration. Dehydrate ka talaga. Okay? Pwede ba, ano? Gatorade na lang. Kasi expert. Pwede ba Gatorade? Ha? Gatorade pwede. Pwede nga Red Bull eh. Para pag mayroon ka nito, wala kang talo. Okay mga kapatid, so maraming salamat. So, Allah wa alam bisawab. So, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salamat.